Hello? Hi. Hello po. Hi, what's your name? Isha. Aisha? Isha po. Ay, Isha. Isha, dalawa. Isha, lang taong ka na? 20 po. 20 years old. From? From Rizal. From Rizal. Anong ginagawa sa buhay? Nag-work po. Nag-work. Ano work mo? As call center agent. Call center agent. Sige, may asawa na? Hindi po kasal. Live-in. Opo. Oh, may anak na? Opo. Ilan na? Isa lang po. Isa na. Malay ko ba? Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Papalaksos po. Gusto ko lang mag-sorry. Mag-sorry kanino? Sa inyo po. Bakit? Kasi last year po, tumawag na rin po ako sa inyo. Oh, From, pang third time na po. okay. Last year po, may tinanong po kayo sa akin and then, sinabi ko, hindi po. Hindi ko tayo maalala ito eh. Oo nga po, sorry po. Hindi ba kita pinsan para maalala ko yun? Oo nga po. Kamusta ka na ngayon? Ito, okay naman po. Ano hihingi mo sa akin ng sorry? Hindi kasi last year po, tinanong niyo ako kung sa boyfriend ko may nangyari na sa amin. Oh. And then, nagsinungaling po ako kasi sinabi ko po, wala po. Hindi mo ako naniwala sa'yo last year eh. Yun lang po. Kasi that time, buntis po ako. Okay. Pero, bali, secret lang po kasi nagbuntis ako. Ha? Secret lang. Hanggang ngayon secret pa rin? Hindi po. Nalaman na nila nung nakita na ako dun sa kwarto namin, na nakita na ako nandun na yung baby. Okay. Yun lang tinawag mo sa akin. Hindi, gusto ko lang po, Kung yun lang ate, you want to say sorry, you want to apologize, you are forgiven ate. Kaya din po ako tumawag kasi gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng love advice na nabigay niyo sa akin. Wow. Kasi ilang beses ko na pong tinry mag-contact pero hindi po ako nasasagot. Baka po marami po talaga kayong caller. Hindi, iniiwasan ka lang namin. Ganon. Grabe. Ang hard. Minsan gusto ko rin umiwas, ba't ba? Yun po. Tapos gusto ko nga lang pong humingi po ng sorry and then magpasalamat sa lahat ng nabigay nyo kasi pang third time na ako tumatawag. Yung tinatawag ko naman, isang tao lang. Oh. Yun po. Tapos, maganda nga yun, at least, di ba, kaysa naman maraming tao, di ba? Oo nga. Bagay. Tsaka Asan yung yung tatay ng anak mo ngayon? Nandito naman po. Nandito po sa may amin. Yun Masaya po. naman kayo. Opo, kasi yung baby namin, kasi secret lang siya, yung best friend ko lang may alam na buntis ako. Hindi, ngayon okay na. Opo, okay na po siya. Buti po healthy yun. Kahit po tinago lang siya. Buti Healthy naman. siya. Sige. Ate, ganun na lang gawin natin so we can do something na may sense ngayon, Magmensahe ka na lang sa iyong asawa. Hindi, papalok. May itatanong lang po sa akin. Meron pa ulit. Ate, yung telepono bang inunguya mo? Baka usap kita? Ay, hindi naman po. Iluwa mo nga kasi parang nagka-crack siya. Baka usap kita eh. Ay, ganun po ba? Sige, dali. Anda Hindi, yun po. Kasi Papa Jack, kasi syempre may anak na po kami. At matagal na din naman po kami. Kasi, hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ko pa rin mabalik yung tiwalang nasira. Paano yung sira tiwala mo? Kasi Papa Jack, nung buntis po ako, sobrang ang dami-dami po talagang nangyari. Nandyan yung may umaaway sa akin mga bakla, babae. Sobrang dami ko po talagang... Hindi, bakit kayo naaway ng mga yon? Kasi may gusto po sa kanya. Hindi niya kasalanan yun. Yan po, tapos na-time naman po na nahuli ko siyang make-up chat sa Facebook na babae. Habang buntis ka? Opo, nung buntis po ako. Ngayon, meron ka pa rin ba nahuhuli? Wala na po. Wala na. Opo. Hindi po, minsan po kasi, siguro pag nantiwala lang po talaga na sira na po. Pero minsan nagsisisi rin po ako kasi at nakakapagsalita ako ng hindi magagandang salita dahil dun sa, hindi ako makaalis dun sa yung mga past na nangyari. Ate, ano mo ginagawa sa telepono? Hello?
Bakit parang kinakain mo yan? Ay, wait lang po. Nakapo din sa electric fan. Wait lang po. Yun pala eh. Kaya pala giniginawa ko dito. Sorry naman, Papa Jack. Grabe ka talaga. So gusto ko lang magtanong ate kung anong gagawin mo kasi wala ka pang tiwala sa kanya ulit. Opo. Wala kang magagawa ate. Di ba? Ano totoo niya, siya ang may magagawa. He needs to win you back. Yun. But, on the other hand, you have to allow him ate to do his part. Kailangan maniwala ka na may pwede siyang gawin para pagkatiwalaan mo siya ulit. Opo. Of all the people around him, you are supposed to be the first person to make him believe that he can be a better partner to you. Kasi nandyan na kayo eh, may anak na kayo, nagkasama na kayo sa isang bahay. Tama? Opo. Oo. Ibig sabihin natin, if there is someone who can convince him to do good about being a partner to you, walang iba kundi ikaw. I understand how you feel na walang ka ng tiwala sa kanya, tama? Opo. But you made the decision to be with him. Opo. Kasi kung hindi ko naman gusto na nalaman kong buntis ako, sana may ginawa na ako. Pero hindi, kahit walang nakakaalam, walang tumulong sa akin ng time na buntis ako, kahit sa CR lang ako nanganak, pinagpatuloy ko pa rin. Ha? Sa CR ka ng anak? Opo. Sino kasama mo doon? Ako lang po. No way! Ayaw maniwala, Papa Jack. Hindi ako nag-joke. Ay, niwala ko actually. Nagulat. How's your baby right now? Okay po siya. Normal po siya. She's healthy. Ang tatag mo te, ha? Sino pumutol na pusod? Ako po. Ano pinaputol mo? Gunting po mo siya. Yung gunting ng shampoo? Opo. Ay, ako may mga kaibigan, we are shocked kasi syempre, sorry tayo sa modern way of giving birth, di ba? But primitive times, mga kaibigan, hindi naman talaga. Kaya lang, totoo yan? Oo nga po. Ay maniwala. Bago ka ba na anak, nag-YouTube ka ba kung paano? Uy, hindi. Papa Jack. Siguro pag nanto ka na lang talaga, alam mo na talaga nangyayari. Totoo? Oo nga, Papa Jack. Ay maniwala. Totoo nga. Paras pala tayo. Ha? Ako din, nanganak ako eh. Hindi nga, Papa Jack, totoo. Wow. Kasi nung time na yun, wala pong may alam. Kahit mga ate ko, kahit mama ko. Paano yun? Kwento mo nga saan? Paglabas mo ng banyo, may dala kang baby. Hindi po, kasi ganito yun. Di ba nanganak po ako? Hindi pinupul ko yung pusod. Tapos umiyak siya. Basta paglabas niya, umiyak siya. Di natakot ako kasi yung ate ko natutulog lang doon sa kwarto. Yung kwarto namin, tabi lang ng CR. Hindi alam na mga kapatid mo na malaki na yung tiyan mo. Hindi. Sabi nga ako, Papa Jack, kaya hindi po. Ano ka, Papa Jack, hindi kita gino-joke. Sorry ate, ang tapang mo lang, ano, I'm sure, nakalipas na to. Hindsight na lang, di ba? Ang tapang-tapang mo para gusto yung mga anak mag-isa, di ba? Yung pinsa ko ate, Jim, lang mag-isa, kailangan naka-holding hands eh. Yung Jeff lang, takot na takot sa malaking Jeff. Ikaw mga anak ka. Hindi kasi nung sumasakit po tiyan ko, sumigaw na ako. Sabi ko, ate, sakit-sakit ang tiyan ko. Sabi niya, punta ka na ng ospital, baka mamaya ma-dehydrate ka. Kasi kala po nila may LBM ako. Hindi ko masabi, oh my God, mga anak na ako. Sakit-sakit na niya. Oh my God talaga. Sorry po. Hindi ko po talaga masabi na, mga anak na ako. Hindi ko po masabi kasi natatakot po ako. Kasi nga, yun nga, ganun nga po yung nangyari. Baka magalit sila, ganun. Huwag mo na ulitin yan, ha? Ay, papadyak ayoko. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga buntis ngayon, mga delayed. Andyan na yan eh. Di ba? Andyan na yan. Di ba? Pag delayed kayo, walang ibang option, mga anak kayo. Opo. Di ba? Magalit man ang magulang mo sa kung nabuntis ka na humingi ka ng tulong. Huwag niyo ilagay sa peligro yung buhay ng magiging anak ninyo. Pero
nung time po na yun, hindi ko naman po siya naisip na palaglag or what. Hindi rin po kung kahit masakit na yung ngipin ko, hindi ako umiinom ng gamot. Well, ayun, salamat naman at inulagaan mo ng gano'n. Ano, nakakatakot lang isipin natin na nanganak ka mag-isa sa kubeta. Opo. Pero maganda kwento niyo na maging anak ng paglaki ng bata niya, no? Alam mo, nak? Diba? O iniluwal sa baldosa. Yun nga. Bakit tumulong sa'yo, te? Bakit tumulong sa'yo? Hindi kasi Papa Jack, di ba yun? Nanganak ako tanghali. Tapos, yung boyfriend ko yung sa school. Kasi pumasok sa... Ang sabi ko sa kanya, ang sabi sa kanya, di may tumawag, uy, nanganak yung girlfriend mo. Ay, maniwala. Sabi niya, oh, ba't nanganak? Ganyan. Parang ganyan yung reaction niya. Tapos niya ba sabi nung sabi, pag uwi niya, parang nagulat daw siya na pumasok siya ng school, binata siya. Pag uwi niya galing bahay, may anak na siya, tatay na siya. Napakamalihin mo naman, no? Marami na akong kilala, mga kaibigan na itinago nila yung pagbubuntis nila, pero pag mga anak na, nagsabi na. Parang weird yun na, pumunta ka ng CR kasi alam ng ate mo, mag-jebs ka lang, pag madala kang baby. Hindi, kasi ano yun, grabe ka Papa Jack, ano pa yun? Nung umiyak yung baby, pinaano ko pa, binrestfeed ko pa siya nung nandun kami sa bahay. Oh my God, masakit ulo ko. Kasi sabi ko, kung umiiyak, baka magising yung ate ko. Parang ganun yung reaction ko. Kung magising yung ate ko, patay ako, ganun. Tapos, yun, nung hindi na siya umiiyak, binalat ko na lang siya sa towel, yung panligo kong towel. Tapos nilinis ko na yung CR, sabi ko kasi may mga dugo, baka pagalitan ako ng ate ko, ganun. Yun. Oh my God. Gusto ko na umuwi. O, Papa Jack, kasi mamaya ka pa. Hindi. Hindi, ate, sorry kaya ako nag-mascom eh. Diba? Yung pasador nga ate, kahit walang regla, hindi ko kaya hawakan eh. Parang ako nakalutang sa Quinton Cloud. So, bakit ulo ko? Kasi tabi sa mga kumakain mo ngayon ha. Babantayan ko yung mga pisa kong chabi bukas. Baka pagpasok siya paglawin ng mga anak niya. Ang grabe ka talaga. Hindi ba ikaw na itago mo nga ikaw eh. Mga pisa kong chabi, pagligo nila, paglawin yung mga anak silang pag... Grabe ka. Hindi ba't ako grabe? Ano ka na grabe ko doon? Wala. Garbanzos. Asan ngayon yung anak natin ng bata? Andito po. Andiyan. Okay na kayo? Okay naman po. Patawarin mo na lahat na masakit na nangyari. Diba? Alam mo, may mga pagkakataon na you will come to realize, diba, na lahat ng masakit na nangyari ay Ricardo para kung maging masaya kung anong meron ka ngayon. Because if you're telling me na okay kayo ngayon, buti pala nangyari ang lahat ng masakit. Kasi kung hindi, baka hindi kayo masaya ngayon. Sometimes, mga kaibigan, our parents would tell us, diba, that experience is the best teacher. But I beg to disagree. Try to put the word painful. Painful experiences, mga kaibigan, is the best teacher. Diba? Pag masakit ang pinagdaanan natin, mga kaibigan, we tend to remember the lessons more effectively kaysa wala lang. Okay. Diba? And giving birth in the bathroom alone is a very painful experience. And monumental. Sige, ganito, ano? Bigyan kita ng pagkakataon para magmensahe sa iyong love life. Anong pangalan niyan? Honard po. Ha? Honard po. Honard? May radyong bukas, pakipatay. Wala pong radyong bukas. O yung ref, pakipatay. Honard? Honard, opo. Honard. O, kung nakaanta ba si Honard, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, sakto ba? Pag anniversary namin last week, di ako nakabiling regalo. Dali, ito chip to, wala itong bayad, dali. Game. Honard? Honard. Nasa likod kita ngayon. Ang cute. Sarado naman yung pinto. Napupusit ako sa inyo. Okay, Honard.
Nasa likod kita ngayon, pero sarado naman yung pintuan. Hindi mo ko naririnig. Ayun, belated happy anniversary. It's been 3 years, but I didn't regret the things that I've made for you. Hindi lahat ng tao nabibigay ng pagkakataon para iayos yung relasyon sa pangalawang pagkakataon. Pero binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi lang pagkakataon ang binigay sa atin. Binigyan din tayo ng isang anghel na magiging dahilan kung paano natin iayos yung buhay natin. Maraming struggles, maraming problema ang dumating at dadating pa. Maraming taong kahit masaya tayo, gusto malungkot tayo. May mga tao nga ngayon, nakasalita ako. Nakikinig sila, tinatawanan ako kasi akala nila tayo naglolokohan lang. Pero ang importante naman hindi sasabihin ng ibang tao. The important thing is the both of us is strength enough para protektahan yung pamilya natin, lalo na yung anak natin. Pasensya na kung marami akong pagkakataon na mainit ang ulo ko sa'yo, postpartum, maybe. Marami rin pagkakataon na kahit wala kang ginagawa, naiinis agad ako sa'yo. Kasi may mga bagay lang na ang dami-dami kong iniisip. Sana intindihin mo na lang ako. Totoo lang, hindi ko naman kailangan ng mamahaling regalo. Hindi ko rin kailangan ng mahaling mga bagay na kayang ibigay ng kahit sinong lalaki sa akin. Kasi bigyan mo ko ng isang dahilan kung bakit dapat mahalin kita. Okay na yun. Yun lang po, Papa Jack. Sa anak niyo, ano mensahe mo sa bata? Mag-sorry ka, ate. Sa anak mo. Nilagay mo sa panganib yung buhay ng bata. But anyway, successful naman. Hi, Des. Nagkatrabaho man kami ng daddy mo ngayon. Para sa iyo. Siguro hindi ka namin katagong matulog araw-araw. Pero alam mo naman yung mga tita mo, mga mami mong iba, mahal na mahal ka. Ganun ka namin kamahal para alam namin na bibigay namin sa'yo the best sa'yo. Pasensya na kung kinailangan kong magtago tayong dalawa, kailangan kong isikreto lahat. Kasi ayoko lang na nung nagpubuntis ako, lalo ako mag-iisip saka kung ano lang kasi mangyayari sa'yo. Kung nalaman pa nilang buntis ako, kung makakarinig ako ng mga salita hindi maganda. Pero yung makarinig ako nung sabihin sa akin na ibang tao, okay lang. Pero yung marinig ko na sinasabihan ka ng mga taong nasa paligid mo ng kung ano-ano, doon mo makikita yung mami mong tatayo sa sarili pa at pagtatanggol ka. Mahal na mahal kita, baby. Sorry ka mo, ginamit ko yung gunting ng shampoo. Sorry ka dyan, uy. Ikaw na yan sa bata. Sorry, Jess. Nagka-hepla ka pa dahil din sa paggamit ko ng gunting ng shampoo. Yung hepla po, nagka-injection po kasi. In-injectionan po siya for 1 week because po dun baka daw po may infection. Muna ulitin yun. Pero ko napapadyak, hindi ko naulitin. Natulong ko sa'yo. Bukas at napisa kong chubby, pupuntahan ko talaga. Grabe ka pa ako dyan. Pumunta talaga. Malay mo, diba? Mga buntis yung mga yan. Offer na ako ng tulong ngayon pa lang. Oo talaga. Kasi tulong ko sa'yo. Sa ate mo, magsabi ka sa ate mo. Yung sa ate kong dalawang maingay. Maingay talaga nila everyday. Sana maintindihan nyo rin minsan yung mga pagkakamali ko. And salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Saka salamat sa mga time na walang-wala kami. Hindi niyo nakakalimutan tulungan. Hindi lang ako, kundi yung bata rin. Saka salamat sa pagmamahal na pinapakita niyo kay Jesha
ginagawa niyo lahat para sa kanya. Salamat. Pasensya na sa lahat sa mga maling nagawa ko. Okay na? Opo. Isha, So, salamat sa pagtawag. I Thank will you po. never forget you. Hindi kita makakalimutan. grabe ka. Alam mo ba, inaantok na ako pag tawag mo? Oo. Dapat Ayaw mo nun. Ha? Ayaw mo nung papadya ako. Imagine ko yung nanganganak ka sa banyo eh. Grabe ka, Papa Jack. Hindi, sorry walang mali siya mga kaibigan. But, well, I have to commend you on one thing, ate. You protected, di ba, yung motherhood mo, di ba? I don't know if it's wrong or it's right, di ba? Yung naprotekta mo sa ganung paraan. But you protected it. Wala kang ginawa na para mawala yung bata. It's never an option. Opo. But maybe Kasi Papa it's Jack, lagi ko po safe kasi to say that, narinig. di ba, na it's an indecision in your part para manganak ng walang aid. Well, sa akin lang naman yan. Hindi ko pa na manganak eh. Hindi, lagi ko po kasi kayo narinig, Papa Jack, nung time na pinagalitan kayo kasi gusto niyang ipalaglag yung baby. Oh, ganito ka sa ganyan. Ewan, nung narinig ko yun, nagtatry na po akong tumawag sa inyo. Hindi po talaga ako nagkaroon ng chance. Siguro ito lang po talaga yung tamang oras. Mga time na inaanto ko na, Papa Jack, nagising ka. Pwede bang hashtag na pa-trending lang? Hashtag wag manganak sa baan niyo. Grabe ka dati. Alam mo dati, Papa Jack, pinatrending mo, hashtag bukang liwayway. Tapos ngayon, trend. Grabe ka. Sige. Hashtag bukang liwayway. Sige. Ay, ko. O sige, sasakit na ulo mo. Laki na tipid mo, te. Oo nga, Papa Jack, 30,000 yung normal delivery sa hospital. Laki na tipid mo, grabe. Bakit ulo ko? Ano pa, pagpasok mo ng banyo, hindi ka pa naputukan ng panubigan? Hindi po, kasi ang sakit-sakit lang niya. Hindi po siya yung balakang ko po, ang sakit. Tapos nung pagputok ng water bag ko, dire-diretso lang po siya. Hindi po siya matagal. Lumangoy na yung bata palabas? Opo, kasi tag-tag po ako kasi di ba may tindahan po kasi kami. Nung buntis ako, kahit mga 9 months na nagtitinda ako Red Horse, yung buhat-buhat ko, yung mga basyo-basyo. Mga ganun po. Okay. Mga parang 30 cm ka na. Grabe. Hindi ko alam di ba? Paano ba 5 cm? Kaya may ganyan. Di ba ganyan sukatan eh? 10. Walang 30. Sorry. Hindi ko alam, sorry. Pag ganun, pwede na mabalik yung bata. Sorry. Alam mo, ay nako. Kailan din ako pabigyan ticket sa City Grabe, totoo, Papa Jack. Kailan din ako. Saturday, Sunday, Papa Jack. Oh my God, lilibre mo. Pag ako di mo nilibre, Papa Jack. Ito na nga eh. Libre talaga ako. Ito ha. Bigyan kita 5 ride all you can tickets sa Star City, alright? 5 ride all you can tickets sa Star City, okay? O sige, Papa Jack. Thank you po. Diyan ka lang sa kabilang line. We're going to get your details, your phone number, your cell phone number, ate. And please, before ka magpunta dito sa office to get your claim or ticket, 2 or 3 days before, magte-text ka ha. Huwag kang dadating ng walang pasabi kasi wala ka makukuha ticket. We have to prepare the ticket for you, alright? I'm giving you 5 rather than tickets to Star City, ate. At least, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo, ha? Opo. Thank you, Papa Jack. Say hi to your love life, ate. Thank you po. At irigalo mo sa sarili mo, ate, yung peace of mind. Nakalipos na lahat ng problems. Yung trials ninyo, ate, it happened already. There's nothing you can do to change your fortune, ate, in the past. But you can only accept your reality ngayon and learn from what's behind you. Thank you, Papa Jack. Maraming salamat sa pagtawag. Stay on the line. Apo. Yan ka lang, alright? Mga kaibigan, that was our last caller. Last caller na.
Ang totoo niya, kahit alas 11 lang ngayon, uuwi talaga ako. Kasi hindi ko kinaya narinig ko. Nanganak? Mag-isa sa banyo? Yung pinsa ko nga, di Jebs lang eh. Malaki yung Jebs din eh. Kailangan holding hands mo siya. Ako, eto. Sus Maria.